May kalayaan nga kaya tayong gawin ang ating nais gawin sa buhay, pero bakit tayo morally responsible sa ating mga ginagawa kung talagang malaya tayo? Good day, si Sir Mark ito. Talakayin natin yan sa freedom of the human person. By the end of this, we will be able to acknowledge that every action carries consequences, employ wisdom when making decisions considering their potential outcomes, understand that choices yield both gains and losses, and illustrate scenarios that demonstrate individuals exercising their freedom to choose and the resulting repercussions of their choices. Talakayin natin ang concept of freedom ni Aquinas. Naniniwala si Aquinas na tayo ay nagtataglay ng malayang pagpapasya o free will. Ito ay may kakayahang gumawa ng mga pagpili o choices na hindi natutukoy ng external forces. Ang ating free will ay konektado sa ating pag-iisip. Dahil tayo nag-iisip sa ating mga ginagawa, tayo ay may kakayahan at kalayaang pumili sa ating gustong gawin. Binigyang diin ni Aquinas ang kahalagahan ng rational deliberation o pag-iisip sa paggamit ng free will. Ang free will ay resulta ng ating deliberation kung saan may kakayahan tayo sa iba't ibang opsyon at gumawa ng mga desisyon batay sa ating mga dahilan. Naninindigan si Aquinas na dahil ang mga tao ay may kakayahan na mag-isip at kakayang makilala ang mabuti at masama, tayo ay may pananagutan na moral para sa ating mga aksyon. Alamin natin kung paano natin matutukoy ng ating aksyon o piniling gawin ay morally responsible o hindi responsible. Sa philosophy of ethics ni Aquinas, ang mga konsepto ng human acts at acts of human ay ginagamit upang makilala at matukoy ang iba't ibang uri ng aksyon. Ang human act, na kilala rin bilang isang voluntary act, ay isang aksyon na ginagawa ng may ganap na kaalaman at sadyang intensyon o full knowledge and deliberate intention. Ito ay isang mulat at voluntaryong pagpili o conscious at voluntary choice na ginagawa ng isang rational agent o tao. Ang mga kilos natin ay mga aksyon kung saan tayo ay moral na may pananagutan dahil ito ay resulta ng malayang pagpapasya at isang mulat na desisyon o ginagamitan natin ng free will at conscious decision. Ang halimbawa nito ay pakikinig, pakikipag-usap o paggawa ng desisyon. Ang act of human naman ay kilala bilang isang natural act ay isang pagkilos na instinctual, automatic, at driven solely by biological o physiological processes. Ang mga pagkilos na ito ay hindi bunga ng conscious choice, rational deliberation, o free will. Halip, ang mga ito ay madalas na reflexive na mga tugon sa panlabas na stimuli o biological na proseso. Ang halimbawa nito ay paghinga, pagtibok ng puso, at digestion. Upang matukoy na isang action ay act of human, kinakailangan na ito ay ayon sa nature o instinctive, lack of deliberation and choice, at sensation. Nature o instinctive. Ito ay mga pag-uugali na driven ng natural na instinct o biological na proseso. Ibig sabihin, ito ay likas, otomatikong tugon ng individual sa mga partikular na stimuli. Halimbawa, breastfeeding sa sanggol, digestion, paghinga. Lack of deliberation and choice. Sa lack of deliberation and choice, tayo ay walang pagpipilian option na maaaring gawin. Walang kakayang magtimbang ng mga kahihinatnan o walang kakayahang gumawa ng isang mulat na desisyon. Halimbawa, pagbahing o pag-utot. Sensation. Ang act of human ay madalas na naugnay sa mga sensasyon at automatikong tugon ng katawan. Ang mga pagkilos na ito ay karaniwang na-trigger ng sensory stimuli gaya ng pain, heat, cold, o other sensory inputs. Nangyayari ang mga ito nang walang sinasadyang interbensyon. Halimbawa, pagtanggal ng iyong kamay dahil ikaw ay napasok. Upang matukoy na ang isang aksyon ay human act, kinakailangan na ito ay may knowledge, freedom,
voluntariness, deliberation, at moral responsibility. Knowledge. Upang masabi ng isang pagkilos ay human act, tayo ay dapat magkaroon ng kamalayan at pag-unawa sa kung ano ang ating gagawin at mga kahihinatnan nito. Halimbawa, tayo ay nagpasya na magbigay ng pera sa isang charitable institution. Dapat nalalaman natin ang ating aksyon, layunin ng kawang gawa, at mga potensyal na epekto ng ating donasyon. Freedom. Upang masabi na ang isang pagkilos ay human act, tayo ay dapat magkaroon ng kapasidad na gumawa ng mga pagpipilian ng walang panlabas na pamimilit o hindi nararapat na impluensya. Ang mga kilos ng tao ay nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng malayang kalooban. Sa isang sitwasyon, kung tayo ay napilitang gawin na isang bagay na labag sa ating kalooban, tulad ng sa ilalim ng pagbabanta o pagpipilit, ang ating aksyon na hindi tinuturing na isang human act, ngunit ito ay act of human o hindi sinasadyang pagkilos. Voluntariness. Upang masabi ng isang pagkilos ay human act, ang pagkilos natin ay voluntaryo. Ang pagiging voluntaryo ay malapit na naugnay sa kalayaan at tumutukoy sa pagpayag natin na gawin ang aksyon. Ang human act ay isang voluntary act kung saan aktibong pinipili natin ang isinasagawa nating aksyon. Mahalagang tandaan na ang isang aksyon ay maaaring maging free at voluntary kahit na ito ay mahirap o nangangailangan ng sapat na effort. Halimbawa, ang pagpili natin kung tayo ay mag-aaral o review para sa nalalapit na eksaminasyon. Ibig sabihin, voluntary kung tayo ay mag-aaral o review. Deliberation. Upang masabi na isang pagkilos ay human act, nagkakaroon tayo ng pagkakataong isaalang-alang ang iba't ibang opsyon at matimbang ang mga dahilan upang gawin ito. Ang human act ay kadalasang nasasangkot ng deliberasyon bago ito maging isang ganap na pagkilos. Halimbawa, nagpasya ka na tanggapin ang isang alok na trabaho, maaari ka makipag-usap sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa mga salik tulad ng sweldo, responsibilidad sa trabaho, at mga personal mong layunin bago gumawa ng desisyon. Moral responsibility. Upang masabi na ang ating pagkilos ay human act, batid natin na ang ating aksyon ay may moral responsibility. Pinipili natin gawin ang isang aksyon na batid natin ang ating pananagutan. Maaari tayong purihin o sisihin sa ating aksyon ayon sa moral principle. Samantala, ang human acts ay maaaring maapektuhan. Makatutulong ang mga modifier na ito upang maunawaan natin kung paano natin maituring na ang ating aksyon ay morally responsible, neutral, o not morally responsible. Ignorance o kakulangan ng kaalaman o kamalayan tungkol sa mga moral na implikasyon ng isang aksyon. Concupiscence, strong, irrational desire o passion. Fear, may banta o takot, avoiding harm. Violence, pamumuwersa o paggamit ng force o coercion. Habit, nakasanayan. Subukan nating suriin ang tatlong sitwasyon kung ito ay human act o act of human. Tandaan, ang human act ay morally responsible, ang act of human ay not morally responsible. Number 1. Iniligtas na isang lalaki ang kanyang 6 cubic refrigerator nang makitang nasusunog ang kanyang bahay. Time's up. Ito ay act of human dahil adrenaline rush o instinctive in nature. Number 2. Tumanggi si Jam na sumali sa tao ng Pep Squad dahil sa kanyang trahedya na personal na karanasan sa nasabing kompetisyon. Time's up. HA, tumanggi, ibig sabihin pinag-isipan ng buong laya. Number 3, napagpasya nila Tristan at Ricky na pumunta sa Mall of Asia. Time's up. Ito ay human act. Napagpasyahan, pinag-isipan ng buong laya. Ang kalayaan o freedom ay nangangailangan ng moral na responsibilidad at ito ay dapat naayon at kumikilos
alinsunod sa moral principles. Sa makatuwid, tayo ay nagtataglay ng antas ng kalayaan o degree of freedom na nagbibigay kakayahan sa atin na pumili at isaalang-alang ang moral choices. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay hindi ganap o not absolute, ngunit ito ay nakabatay sa ating katwiran o rationality at kakayahang makilala ang mabuti at masama. Bagamat malaya tayong pumili ng ating mga aksyon, responsible tayo sa moral para sa mga pagpiling iyon dahil may kakayahan tayong kumilos alinsunod sa moral principles.